So hello no, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa isang tao no na hindi nagpapatawad or hindi kayang magpatawad sa kanyang kapwa no. So ano ba ang basehan dito no? Halimbawa ganito kasi no. Bakit bakit ganito ang naramdaman ko na pinapatawad ko naman siya sa kanyang kasalanan? Ngunit every time na makita ko siya, bakit nadarama ko pa rin yung galit ko sa kanya? Yung trauma na ginawa niya sa akin, yung galit na yung ginawa niya sa akin, bakit ganun? So sa daling salita, ang ganitong sistema ay hindi pa talaga ganap sa puso mo ang pagpapatawad. No? So pagsikapan mo na mapatawad mo ang isang tao na yung galit mo mapapalitan niya ng pagmamahal sa kapwa. Isipin mo ha, ikaw, tayo, nagkasala tayo sa ating Panginoon araw-araw, every hour, minutes or seconds. Nagkasala tayo sa ating Panginoon. Humihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Diyos ko, patawarin mo ako. Pinapatawad tayo ng ating Panginoon sa laki ng ating kasalanan sa Kanya. Bakit hindi natin kayang magpatawad sa kasalanan ng ating kapwa na napakaliit lamang at isang beses lang? Kung hindi tayo magpapatawad sa kasalanan ng ating kapwa na nagkasala sa atin, ay hindi tayo mag-expect no ng kapatawaran din no na matamo natin doon sa ating Panginoon. No na mahingi natin sa ating Panginoon na patawarin mo ako. Hindi rin tayo mapapatawad kung hindi tayo nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Ayon dito sa sulat dito sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Sinabi dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. No? So, kung patatawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin, patatawarin din tayo ng ating Diyos Ama na nasa langit sa ating mga kasalanan. Ngunit, dagdag dito sa verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, no? Kung hindi raw natin pinapatawad ang ating kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So, kung hindi tayo marunong magpatawad sa kasalanan ng iba, sa mga tao na kasala sa atin, ay huwag kang mag-expect no, na mapatawad ka rin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. So, sa daling salita, ang kapatawaran ng ating kasalanan ay nakabase din kung paano natin pinapatawad ang mga taong nagkasala sa atin. So, meron ding mga tao na ganito. May galit siya doon sa kanyang kapwa. May galit siya doon sa kapwa niya. Tapos wala siyang magagawa kundi magalit lamang. So, hindi niya kayang i-defeat no, yung tao na yon. So, ganito yung gagawin niya. Magtawag siya ng mga tao ngayon, ng mga katulad niyang hangal din, no. Sisiraan niya ng todo doon sa kanyang mga tinawag niya, mga kasama niya, yung isang tao na yon na may galit sa doon. Sisiraan niya at itatanim niya doon sa bawat puso ng mga tao nun ang galit doon sa puso. So sa daling salita, ang yung galit na naramdaman niya, sinishare niya sa iba at nahawa naman yung iba at yung mga tao na yun na inosente, nagtanim na rin ng galit doon sa isa no, nawala sana silang or hindi sana sila kabilang dito. No, so ganito ang sistema sa nangyayari ngayon dito sa mga social media. So ganito ang lasing kasalanan. Ikaw na tao na nagpakalat ng isang kasalanan, pinapahawa mo sa iba, mas matindi pa ang kaparusahan na sasapitin mo pagdating ng panahon. So mag-ingat ka. No, so it's better for you to forgive. No? Kasi maraming mga tao na nandoon sa mundo ng mga patay, sa mundo ng impyerno, na mga tao na bumabagsak doon na lack of forgiveness. Mga tao na kulang sa pagpatawad, mga taong hindi nagpapatawad sa kanilang sa mga taong nagkasala sa kanila. No? So iwasan po natin ganito. So ayon dito sa Matthew chapter 5 verse 25 and 26, sinabi dito, kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin kayo sa hukuman at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. So habang nandito pa tayo sa mundong ito, kailangan makipag-ayos na tayo doon sa mga tao na ating kaaway. Makipag-ayos na tayo, tanggalin natin ang puot at galit nandito sa ating puso at papalitan natin ng pagmamahal at pag-ibig sa ating kapwa.
Kasi isipin mo lagi ha, tayo dito sa mundong ito, tayo dito ay magkakapatid lamang tayo dito in Christ. Si Kristo, kahit ipinako sa cross, ipinatay ng mga taong pare, ng mga pare, ipinapako sa cross, ngunit hindi siya nagtanim ng galit kailanman, kundi sinabi niya, Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? So, kailangan tayo magpapatawad. So, dito sa verse 26, sinabi, tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. So, kung hindi tayo nagpapatawad o hindi tayo nakipag-ayos sa mga tao dito sa mundong ito, tapos namatay tayo kasi tayo namamatay, haharap tayo doon sa hukuman at hahatulan tayo ayon sa ating mga kasalanan, sa kasalanan na hindi tayo nagpapatawad sa nagkasala sa atin. At matatanggap natin ang kaparusahan na nakarapat dapat doon sa mga taong hindi nagpapatawad sa kanilang kasalanan. At sabi nga dito, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo mababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. So, hindi ka makakaalis doon sa kaparusahan na yon na karapat dapat sa mga taong makasalanan sa impyerno. So, iwasan po natin na bumabagsak ka doon na magiging panggatong ka sa apoy na hindi namamatay. So, iwasan po natin. Magpatawad tayo as long as nandito pa tayo sa mundong ito. Kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo mapapatawad ng ating Diyos. So, kailangan dito pa lang makipag-ayos na tayo. Ayusin na natin ang buhay natin kasi ang tao may galit sa kanyang kapwa is murderer. Ang taong hindi nagpapatawad ay isang mamamatay tao or murderer. Yan ang sinabi ni Apostol John. No? Hindi siya, kung may galit ka, you are a murderer. No? So ayusin nyo po at mag-ingat po tayo na hindi tayo murderer. Baka pagdating ng araw, ang hukom sa iyo, isa kang murderer. Magtaka ka, bakit hindi naman ako pumatay? Ang kasulatan mismo nagsasabi na ang tao na hindi nagpapatawad or may galit sa kanyang kapwa ay murderer. So doon ka magtaka ngayon. So mag-ingat po tayo. No, so magpatawad po tayo ng bukal sa ating puso. Yung galit na dumidilim sa ating puso, palitan natin ng liwanag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at pagmamahal at pag-ibig sa kapwa. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.